So, anong sabi? Anong history sa... Anong sabi dyan? Tingnan mo, baka no limit ang here. Si Jose Rizal pala nagsulat. La Solidaridad. About siya sa captain dun sa mga circumstances niya. Sabi, Google Translate. Amigo, amigas, it's our second day here in Seville. So today punta tayo ng Alcazar. Yes, Real Alcazar. So yun yung para siyang Alhambra, guys. So ginawa rin siya during the Muslim rule here in Seville. Tapos nung na-conquer sila ng mga Catholic monarchs, direconstruct nila according to their culture and to their architecture. So yeah, kagabi after namin mag-dinner, umuwi na kami. Actually, maaga kami nagpahinga kahapon para makapagpahinga rin tayo. So, tara, samahan nyo kami mamaya, guys. So, yun guys, dito sa Alcazar, very interesting talaga siya, no? Ang lawak niya, ang dami niyang outdoor spaces, ang dami niyang parang mga mini gardens. Tapos yung architecture niya, very interesting talaga kasi dito mo makikita na nakamix talaga yung Muslim, Renaissance, Catholic architecture. So, may mga nakita kami kanina na yung parang mga arko, para siyang mga pang Muslim architecture pero nakalagay yung mga Catholic figures. So, very interesting. Tapos, sa sobrang lawak niya guys, ang dami niyang pasikot-sikot. Para siyang maze. Tapos, ang lawak niya. Kahit maraming tao, hindi kayo magsisiksikan kasi ang daming areas. Tapos katulad dito kung nasan kami ngayon. Kasi nasa second floor kami. Walang masyadong tao dito kasi hindi mo mapapansin na meron palang hagdanan paakyat. So, grabe yung exploration dito. It might take you one whole day para ma-explore to. So, maganda, punta kayo ng maaga guys. Tapos, ma-explore nyo talaga siya ng buong buo. So guys, kung nanood kayo ng Game of Thrones, meron silang mga shoot na scenes dito sa Alcazar nung nasa Dorne sila. So yung kay Prince Oberyn. Pakita ko yung mga clips. Tapos dito yun sa Alcazar, yun yung ginawa nila sa ng Dorne. So ang galing, ang ganda kasi 'di ba napapanood lang natin siya tapos ngayon nandito tayo. Dracarys! Guys, may mga ano rin pala dito, may mga peacocks kanina nakita namin siya. Hindi ko lang nakuhanan yung video nung paglipad niya. Pero share ko na lang yung clip kanina. Naglalakad-lakad siya. Ang dami nila, pero isa lang yung nakita namin lumilipad kanina. So apparently, marami pala sila here. Tas yun, kung masortihan kayo, makikita nyo silang lumilipad. Guys, mukhang sikat yung fountain dito na nasa likod ko. Kasi lahat ng tour groups pumupunta dito. May mga nag-i-explain. Ha?
So kung gusto yung malaman kung ano yan, Google nyo na lang, guys, ha? Hindi tayo pwedeng spoon feeding dito, ha? Research din. Pero yun nga, hindi ko rin alam kung ano siya eh. Pero again, yung mga tour groups pumunta dito. So kung may time kayo, pwede siyang i-research or kung interest talaga kayo, kuha kayo ng guided tour or ng audio guide. Merong isang tour group doon kanina, guys. Medyo nakakatawa lang kasi nga marami sila, di ba? Tapos narinig ko yung tour guide nila, sabi na, we could now go down slowly because I can see some of you are not taking pictures anymore. Kasi parang yung magkakasama doon sa tour group, iba-iba yung gusto nila. Nakita ko kasi sila, yung iba gusto mag-picture doon sa isang area, yung isa gusto mag-picture doon sa isang area, tapos si tour guide nila gusto na pumunta doon sa kabilang area. So, ayun lang guys. So, syempre, merong pros and cons, diba? Kapag DIY kayo, yun, hawak nyo yung oras nyo, kung anong gusto nyo gawin, magagawa nyo siya. Disadvantage lang nun is, hindi nyo masyadong malalaman yung history or kung ano yung kabuluhan ng mga bagay-bagay dito, di ba? Pero kung naka-tour group kayo, yun nga, hindi nyo hawak yung oras nyo, tapos kailangan nyo rin consider yung iba. So yun, pros and cons talaga siya. Pero yun, natawa lang talaga ako kasi yung mga nagpipicture pa, mga lola, tapos yung isang lola gusto nang pumunta sa kabila, tapos yung isa gusto pa mag-picture. Yun, nakakatawa lang na kahit sa mga ganong edad, di ba? Hindi rin sila nagkakasundo-sundo. Tapos sa isang lola talagang gusto lahat ng sulok, picturean niya. So yun, kakatawa lang. Guys, kung pupunta kayo dito sa Alcazar, make sure na maaga kayo yung opening, 9:30. Kasi ngayon, 11:30 na, almost 12. Yung mga tour groups, nandito na silang lahat, ang dami nila. Kanina yung areas na halos walang tao na kami lang, na enjoy namin siya, na solo namin. Ngayon guys, medyo masikip na dun sa mga indoor areas. Siyempre sa outdoor yon malawak naman siya. Pero yung mga indoor areas na mga sikat na pinupuntahan, ayun, medyo masikip na talaga, mahirap na mag-navigate. So kung solo travelers kayo or DIY, again, agahan nyo. So guys, meron pa lang area dito sa Alcazar na tinatawag na Cuarto Real, Royal Quarters. And apparently, para makapasok ka doon, kailangan bumili ng ticket 1 month before. So, hindi pwedeng walk-in. Kailangan, kung pupunta kayo doon, 1 month before ahead, bili na kayo ng ticket. Iba pa yung ticket na yon dito sa mismong entrance ng Alcazar. So, good to know. Hindi rin namin alam yun, guys. Nadaanan lang namin siya kanina. Kasi nagtataka ko, bakit may ibang entrance, tapos merong bag control. Tapos yun, binasa namin. Yun nga, para makapunta doon, kailangan yung ticket mo 1 month before mo pa siyang bibilhin. Tapos sa tabi ng area na yon, may mga museums din. Actually dito all throughout, may mga maliliit na museums. Tapos yun, kikita nyo doon yung mga artifacts nila from 16th century pa, no? Ganun katagal. Tapos doon sa may outdoor area pala guys, merong doon, cafeteria, merong CR. So, kung nagutom kayo or kailangan yung mag-toilet, meron naman doon. So, anong oras na? 12. So, 2.5 hours na kami naglalakad dito guys. Ina-explore namin siya. Yung mga guided tour guys, naririnig namin yung mga ibang Kasi, syempre maganda dito, di ba? Nagpipicture sila. Naririnig namin sila, we only have 2 minutes, 4 minutes, 11 minutes, mga gano'n. Tapos nagmamadali na sila, hindi nila masyadong ma-explore on their own. Gusto nilang i-explore, kaso nga, since guided tour siya, kailangan nilang i-consider yung buong group. Tapos nakikita namin yung iba, humihiwalay sila dun sa group, nagpipicture na lang sila. So if you're planning on going here sa Alcazar, make sure na comfy yung shoes nyo. Wala naman siyang masyadong elevations, konti lang naman yung akyatan niya. Pre-book your ticket 1 month ago. Yeah, 1 month before. Yes guys, pre-book your ticket kasi dito may mga nagtatry mag-walk-in. Ang problema, sold out kasi yung mga ticket. So, ang haba ng pila dito kanina guys, nung opening pa lang, hanggang doon siya sa labas. Tas, yun nga, iba rin yung pila ng may ticket sa walang ticket. So, kung nakabook ka na ng tickets, tas nakalagay doon 9:30, punta ka na ng 9 a.m. Kasi kahit meron kayong tickets, nakapila pa rin guys. So kung gusto nyo talaga ng ma-explore nyo siya ng mas maaga, tapos yung konti yung tao, before the opening time na 9:30, punta na kayo.
tas book your tickets in advance kung gustong-gusto yung pumunta dito. Kasi very worth it siya, guys. Highly recommended na puntahan siya kasi aside sa marami ka nang makikita na bago sa paningin mo, marami ka rin namang matututunan. And yun nga, kung walk-in, maghihintay ka kasi ng matagal, guys. Sayang kasi yung hihintayin mo sa pila, no? Imbis na i-explore mo na lang yung city, tas naghihintay ka sa pila. So, better yet na book your tickets in advance. So, kung gusto yung mag-book ng tickets, click, ililink ko na lang yung sa Klook, no guys? Anong Klook? Pag nag-book, sorry guys, wala pa kaming Klook. Wala kaming Klook. So yun guys, nakalabas na kami and hanap muna kami ng makakainan. Actually, meron na kaming na-search na makakainan. So, explore muna natin yung city. And buti na lang talaga umaraw. Actually, medyo malamig, no? 15 degrees. 15 degrees. Pero pag nasa arawan ka naman, maganda. Ang ginim. Ano yung ang ginim? Komportable naman yung weather. So, yun. The weather is weathering. The weather is weathering. So, yun. Lakad muna kami, guys. Hanapin namin yung restaurant. Then, I'll keep you updated. Almondigas. Lasa siyang bolognese. Bolognese. Spaghetti sauce. Ang sarap. Kailangan ko siyang i-half muna. With vinegar, no? Ang sarap siya. Hindi siya ganun ka-salty. At hindi din ganun kalansa. Perfect. Okay, first... I think this is my first time ko tong paella negra. Baka mainit. Yeah. Tinted fish pala yun, no? Kaya kulay black siya. Sarap. So, ayun na nga. Ayan na. Aftermath. Simot sarap. So, ayun na nga. Guys, tapos na kami kumain. Apparently, sa restaurant pala na to, kailangan nagpapareserve. Tapos, ang haba ng pila sa labas. Tapos, waiting list na sila. Nililista yung mga pangalan na walang reservation. Naswertihan kami na nakapunta tayo sa opening time nila, no? Na walang tao. Kami yung unang customer. So, buti na lang naswertihan kami. Ngayon, ang haba ng pila. Ang dami ng waiting. So, definitely worth it. Puntahan nyo siya, guys. Sarap ng food. Okay guys, nandito tayo sa Denata Fabrica de Pasteles. Originated siya sa Lisboa. Actually, gusto ko pumunta sa Lisbon because of the pastel. Para siyang egg tart. Meron dito sa Seville. We ordered 4 pieces. Yung lasa niya, yung dough, super flaky, very light and airy to eat. Tapos yung crust sa bandang taas, sobrang sarap nun. Texture na may pagka-crusty, tapos yung sa loob niya, very creamy. Yun. Sa taas niya, para siyang charred. So, sobrang sarap. Super yummy. Try nyo dito. Denata Fabrica de Pasteles. So after
after namin dun sa may egg tarts, naglakad-lakad lang kami. Actually, hindi kami nag-Google Maps. Naglalakad lang talaga kami kasi ang dami mga malilit na eskinita. Tapos, kung saan-saan lang kayo lulusot, saan kayo lalabas. So, ganun siya. Tapos, since magandang weather today, ang daming kumakain sa labas. I mean, yung alfresco dining. Ang dami, as in, ang dami, bawat sulok, meron talaga. Tapos, yung nakakatuwa, maraming turista, oo. Pero marami rin kasing mga Espanyol na nandito. So domestic travel sila. So yung vibe talaga niya, yung ano ng mga Spanish people na yung masayahin, yung kanta-kanta sila, sayaw-sayaw. Talagang nandito siya, mafe-feel mo talaga yung vibes, masaya yung mga tao, no? Tapos kung solo traveler ka naman or medyo tight ka sa budget, makakakain ka pa naman sa mga restaurant, guys, kasi yung mga tapas nasa 3 or 4 euros lang siya. Tapos order ka lang ng drinks, okay na yun. Well, since tapas siya, medyo konti yung servings. Pero pwede kang mag-order ng 2 tapas, tapos isang drinks. So, or magtapas tour ka, gawin mo yun. Lipat-lipat ka ng restaurants, tapos isang tapa lang, isang drinks yung orderin mo. Okay naman siya. So, hindi naman kailangan na puro alcoholic yung iniinom mo. Actually, doon sa restaurant kanina, kami lang po ang naglalasing ng tanghaling tapat. Yung mga katabi namin, nagsusoft drinks lang, nagtutubig. Kami po, nagtinto de verano at saka ng rebohito. O, di ba? Pero yun nga, ganun kasi yung mga typical na Spanish, di ba? Pag nagtatapas sila, inom-inom dito, tapos konting kain-kain. So, since nandito ka na rin, try mo na rin yung vibe nila, di ba? Yung pamumuhay nila, kumbaga. Para ma-feel mo na nasa travel ka, nasa bakasyon ka. Sa kakalakad-lakad namin, guys, narating na naman yung isa sa mga landmarks ng Seville, yung Torre del Oro. So siya yung nagsilbing guard tower nila noong unang panahon. Tapos yan, dito sa harap niya may parang river, tapos pwedeng mag cruise, may mga boats, tapos may mga restaurants din. Tapos, yun, yung mga tao, nakalabas talaga lang sila. Walking, enjoying, kain-kain, inom-inom. Sabado pala, guys, kaya pala ang daming tao, nakalabas din pati yung mga taga Seville mismo. Tapos nagpapaaraw lang sila. Yan, dito kami sa silong. Ha? Kasi mainit. Hindi kaya. So guys, sorry hindi ko na kayo nabalikan kanina after sa Plaza de España kasi naglakad-lakad lang naman kami. Tapos bumili kami ulit nung pakita mo yung pastillas. So 6 pieces na. So for today nakasampu na kami. Yeah. So kanina nung naglalakad kami, guys, may nakita kami Korean restaurant. Yeah. Tapos ang daming Koreans, yung mga tour groups nandun sila, no? So medyo natakam kami, tinignan namin yung menu. So silipin namin. It's a good idea din, no, when you travel, no, sa isang lugar.
para lang ma-break yung mga kinakain nyo. Oo. So, siguro try yung dish na medyo malapit din sa panlasa ng na sa panlasa natin. Palate That will cleansing help para the following day, ayun, parang craving ka na naman ng Spanish food, parang ganyan. Oo, ganun. Parang sa Japan, guys, nafe-feel nyo ba yun minsan kapag ramen, sushi, ganyan, sashimi, di ba? Minsan, gusto mong kumain ng iba para ma-break lang siya. Tapos after nun, okay ka na ulit. So, Yeah. Di I think ba? it's part of the travel. hinahanap-hanap ng bibig mo yung Pero comfort siguro food din talaga. natakam lang kami kasi nadaanan namin daming Korea. Oo, Parang, Korean sila lahat talaga, legit ba to? guys. Parang Oo. gano'n na kumakain. Well, sila nga, di ba? Korean na nagka-travel, they're eating Oo nga. sa Oo, but restaurant sila. na that. So I think masarap. But, why not? Actually, guys, nakikrave ako ng sinigang kanina. Bigla kasing lumamig ngayon na pa-jacket na tuloy kami. Buti na lang di umulan, pero malamig lang. At Lumamig saka, ulit. masarap na yung lunch namin kanina. Nung sa El Librero. Sobrang sarap na. It's a must na So, pumunta doon. At sikat pala siya kasi paglabas namin, daming tao na nakalista. So yun, lakad lang kami papunta doon sa Korean restaurant, guys. Tignan natin kung nandun pa yung mga tour groups. Batiin natin sila ng anyong kasaya, kansamnida. Tapos ba nagpipicture sila, guys? Ada, dose. Di ba? Narinig natin sila. I think we're near. Dito na ba? So compared sa Granada, dito sa guys, sa Cebu, mas maraming Korean tourists. Tsaka very kakaiba yung pormahan nila. Alam mo na, ang ganda ng pormahan nila, guys. Kasi dito sa Europe, iba yung pormahan nila, pero yung mga Koreans, ang ganda na nakikita yung mga pormahan nila, yung mga coat nila. Tapos pag nagpipicture sila, tapos may mga nililipad na tripod kanina. Kasi yung mahangin, doon sa Plaza de España, nililipad yung mga tripod nila. Pero nakakatuwa rin sila kasi very happy rin sila. So I think nandito na kami. Balikan ko kayo later, guys. I'll look at you and say 나를 봐봐 in my craze 조금 더 망설이지 마 Alright I don't want a best friend 너도 나와 같은 맘이야 Waiting to get there 나를 보며 웃어줘 때론 그리움이 우릴 서로 한척했지만 사랑한 그것만큼만 Keep it up, keep 어떤 말로 표현할 수 있을까 어떤 마음으로 So guys, done with our dinner. Legit guys, ang sarap. Korean food talaga. Hindi ganun yung lasa ng mga Korean food sa Munich dito, no? Sarap, no? Grabe. Parang gusto ko din pumunta ng Seoul. 10 out of 10. 10 out of 10. Tsaka yung mga Koreans na kasama namin doon, masaya naman sila sa kinakain nila. So, legit siguro talaga. Sarap. Grabe ang sarap. Tapos ano pa ba? Nagkamali ako ng order, guys. May kasyungaan na naman. Yung drinks ko, kala ko cold drink siya na tsaa. Mainit pala siya. Pero, okay naman, masarap naman siya. Tapos yun. Malamig siya. Malamig siya. Lumamig. Kanina nasa 18 degrees eh. Hindi ko lang alam Perfect yun. yung kinain natin ng isa. Yung sa'yo may sabaw na. Sarap. Tapos si ate cashier, Korean talaga siya. So yun, siya yung nag-a-attend doon sa mga Korean customers talaga. So siyempre hindi tayo papatalo sa kanila. Sabi ko sa kanya, kansamnida din naman siya. Ayun guys, balik na kami ng hotel, tapos pahinga kami. Balikan ko na lang kayo bukas. Bye!